Hello guys, Mami Tina is here, Christina Ramos. So, for today's video, tayo po ay magga-gardening. So, ang tagal ko na rin hindi nakapag-garden. Kasi nga, masyado tayong na-busy sa ating mga puppies. So, for today's video, tayo ay ano-ano yung mga gagawin natin sa, excuse me po, sa ating garden. Una, magpuprune tayo. So, masyado ng malago ang ating garden. Mukha na siyang gubat. So, kailangan na lang, kumbaga sa tao kailangan na siyang triman para naman matanggal natin yung mga old leaves para magkaroon ng room para sa ating panibagong mga growth na plants, mga leaves, di ba? So, napaka-importante ng pruning sa ating garden kasi nga, name-maintain nito ang kagandahan ng garden. So, you're able to remove all the thing in your garden, in your plants, mga dead plants na, mga dead leaves, tanggalin para maging mas maganda tingnan ang ating garden. So, yung sobrang masyadong malago, medyo bawasan, ganun. Nakakatulong siya para mas maging maganda yung tubo ng ating mga plants. So, lahat ng matatanggal natin ng mga yard waste, yung mga garden trimmings, ganyan, mga pinagpruningan, ay hindi natin itatapon syempre. Napakalaking bagay niyan para sa ating gagawing compost. So, if you are into gardening, ang unang-una mong dapat na malamang gawin is composting. So, para yung mga bagay na tatanggalin mo sa iyong garden, mga ipoprune mo, ay magiging compost soon. So, malaking bagay yung meron kang alam sa pagko-compost. Para yung yung mga waste na imbis na itatapon mo, mag-create ka ng something new para mas maging valuable siya, di ba? Na soon, magagamit mo rin sa garden mo para mas maganda yung garden mo, mas maging lush, mga greenery, ganyan. Tapos, napakaganda ng compost sa yung garden. So, lahat, zero waste po tayo. Ang aim natin is zero waste sa ating garden as much as possible. Lahat ng sa tingin natin mabubulok, isasama natin sa ating compost pile. So, I will just let it rot. Pabubulokin lang natin sila. Tapos kapag nabulok na sila ay magiging fertilizer sa ating mga existing plants. Sa ating garden man yan, sa ating farm man yan, or sa simpleng paso nyo lang dyan sa loob ng bahay, na talaga namang napakaganda. So, wala tayong sasayangin sa ating gagawing pagpupruning ngayong araw na to. So, later on, papakita ko sa inyo yung before and after. Excuse me. Kasi maga pa kaya medyo marami pa tayong mga dyan sa ating throat. Papakita ko sa inyo yung before and after ng ating prunings, ng ating gardenings na gagawin. So, medyo matinding to kasi matagal-tagal akong hindi nakapag-pruning sa ating, matagal-tagal ko hindi sila na bisita. Kasi nga na-busy ako masyado sa ating mga puppies na for today is mga almost 3 weeks na sila. So, yun na nga. Babalikan na lang natin sila sa ibang vlog. So, itong vlog ngayon ay for gardening. Stay tuned for kung ano mangyayari. So, magsimula na po tayo.
So, ito yung ating gagamitin. Ang itong tawag dito, gunting na pang garden. Yan, hindi yan sponsored. Pero kasi nung naging ko, mahilig sa garden yan, nagpabili ako kay Daddy Alvin. So, yan din. Pang pruning naman yan sa mga trees. So, parang gagamitin natin ngayon is yung gunting. Kasi na-prune ko naman na yung mga trees. Ay, yung tree. Yung longgan nga. So, ito yung mga extra natin. Mga special guest. Ay, extra lang pala kasi hindi pala sila yung topic ngayon. So, yan yung ating mga makukulit na doggies. Diba? So, ayan, labas na tayo. Pakita ko na sa inyo kung ano yung gagawin natin. So, medyo matinding trabaho. Ang goal ko is matapos siya within the day. Yan. So, ayan na. Diba, napakalago. Yan yung longgan na pinro na natin saka yung avocado sa tabi niya. So, kita nyo naman. Halos wala nang mapasukan ang hangin papasok sa loob ng bahay. So, pati yung sun, talagang dyan nakatutok. So, napakalaking bagay na mayroong mga plants dyan. So, kung ano man yung mga sun-loving plants na nandyan, talagang magta-thrive. Pero, sa ngayon, ipupro natin siya kasi masyado nang malago. Diba? Yan, magsimula na tayo. So, ang pruning is nakakatulong talaga sa ating garden para mapanatili ang ganda ng ating garden, mapanatili ang health ng ating mga plants kasi nakakatulong yun para maging healthy siya, mas maganda siya. So, ayan lang ang ating ipapakita kasi nga yung ating camera ay nandun sa taas at may mga taong dumadaan nakakahiya. So, ayan lang yung place na kung saan ko pwede ilagay yung camera ko para ipakita sa inyo ang gagawin ko. So, yung mga ginagawa ko, i-explain ko na lang through voiceover. So, ayan yung ating longgan. Nung pinrun ko siya is, may mga natirang old leaves. So, tinatanggal ko yung mga old leaves. Para ang manatili na lang is yung mga bagong growth. So, kasi napansin ko, pag kami natirang mga old leaves, parang yun yung pinamamahayan ng mga insekto. Based on my observation. So, kailangan wala nang matirang mga old leaves. Lalo kung nakita mo namang napakarami ng new growth. So, yun na yung way para lahat ng matitira dyan is bagong growth. So, nandyan at natapos ko na yon yung sa longgan. Nandyan na ako sa ngayon sa ibaba ng longgan. Merong mga vines dyan ng sweet potato vines. Napakarami na nila kasi nga naglagay na naman ako ng compost doon sa mismong pinagtataniman niya. So talagang pag naglalagay ka ng compost sa yung mga pananim, talagang nagiging wild sila. Kung ang mga pananim mo is hindi masyado maganda ang kinakalabasan, halimbawa mga hindi nagpa-perform ng maganda, lagyan mo lang siya ng compost. Magugulat ka sa mangyayari. Talagang magbo-boom yung mga plants mo. Yung mga plants mo na hindi maganda ang performance, lagyan mo lang ng compost. Mamamangha ka sa mga magiging resulta. So, ayan na nga yung ating yun na nga yung sweet potato vines. Napakarami na niya. As in. So, ang gagawin ko, ikakat ko yung vines. At iha-harvest ko na rin yung mga leaves na talagang pwedeng kainin. Kasi may mga leaves na talagang medyo matanda na hindi na siya magandang kainin. So, kukunin lang natin yung mga pwedeng kainin, syempre. So, yan. Makakakuha na ako ng mga pupron ko, pinapasok ko na agad. Sinesave ko na agad kasi pagka naipon siya doon sa isang lugar, tapos tsaka ko palang ipapasok, parang napakarami nila. So, parang ang ginagawa ko is clean as you go. Diba, yung part na yan, medyo marami na akong nakuhang pupron, papasok ko na agad. So, ayan, ang dami ko na nakuhang sweet potato leaves.
Kukunin ko yan, i-harvest ko yan later para i-save ko siya sa, ugasan ko muna siya siyempre, tapos ilalagay ko sa freezer para kung kailangan ko ng sweet potato leaves, kapag ka ako'y may fish, yon, meron ako instant sweet potato leaves na may pangsasahog. So, ganun ang aking ginagawa. Hina-harvest ko siya lahat. After nun, isi-save ko siya sa freezer para whenever I need it, I will just get it from the freezer. Diba? Instant, may gulay ka. So, yun, that's how I preserve my sweet potato leaves na na-harvest. So, ayan, yung part naman na yan, dito na ako sa part na inalalagyan ng ivy gourd. So, yung ivy gourd natin, napakakapal na niya. At medyo kailangan na siyang tanggalin. At marami na rin naman na siyang naibigay sa akin. Marami na rin akong na-harvest sa kanya. Ang napansin ko lang is napakarami ng old leaves. So, kailangan na siyang magsimula, I think. Kailangan na siyang i-cut from the, wag naman isagad. Yung basta meron lang matitirang, may matitira lang na vine from the soil. Yun, mga siguro 5 to 10 inches ng vine from the soil. Doon mo siya i-cut. From there, mabubuhay siya uli at magsisimula ka na uli ng panibagong mga vine na gagapang dyan sa iyong fence. Maganda kasi na kahit papano, paminsan-minsan talaga namang tinatanggal natin yung mga old para magkaroon ng room sa mga bagong plants, sa mga bagong vines. Kasi pag hindi mo siya tinanggal, pag pamamahayan siya ng mga iba-ibang klaseng insekto, mga peste, ganyan, na siya namang magkakos ng problema sa garden mo. So, yun. Yun ang use ng pagpuprune. So, nandyan na ako sa part na yan ng ivy gourd. Talagang totally, tinanggal ko siya lahat, as in, para lang sa panibagong simula. Yun, new beginnings, kumbaga. So, ang gagawin ko sa simula ng ivy gourd, tatry ko na every day na i-prune yung mga maglalabasang mga new shoots. Parang i-maintain ko ng isang vine lang siya. Kasi pagka hindi mo siya inalagaan ng pag-prune, masyado siyang magiging magulo. As in, talagang disaster yung itsura niya pagka kung sakaling mapabayaan mo siya. Saka dapat meron siyang designated area lang talaga na para sa kanya. Kasi kung hindi, talagang sasakupin niya lahat ng garden mo. Katulad nga nang nangyari dyan sa akin. So, pinabayaan ko lang siya kasi nga kahit papano nakakatulong siya sa paglamig ng aming space. Siyempre, sa kanya talaga ang bagsak ng araw eh. So, siya lahat sumasalo nun. Kaya naman yung kanyang pagtubo ay napakaganda. So, napakarami ko na rin na-harvest sa kanya. Talaga namang nag-perform siya ng very well. Isa yan sa mga vegetable plant na pwede nyong alagaan or buhayin na talagang zero maintenance ang inyong gagawin. Hayaan nyo lang siya, magpo-produce ng walang masyadong pag-aalaga. So, isa yan sa isa-suggest ko na kung magbubuhay kayo ng vegetable plant, yan, ivy gourd. Saka napakaraming benefits niyan. So, yun nga lang, talagang, siya, invasive. Kailangan magkaroon ka lang talaga ng trellis na paggagapangan niya na designated para sa kanya. Kasi talagang tatabunan niya lahat ng
plants mo. Sobrang resilient ng ivy gourd. So, nakita ko na marami ng dead leaves sa ivy gourd, saka medyo naninilaw na rin. So, siguro yun yung time na talagang anihin mo siya, i-cut drastically, i-prune mo siya. As in, zero, walang matitira, kundi yung nandun lang sa malapit sa soil. Magugulat ka, ang bilis niyan bumalik. Kasi yan ay perennial. So, years mo siyang pakikinabangan bago siya mamatay. Yun ang kagandahan ng mga perennial plant sa garden. Low maintenance talaga, hayaan mo lang sila. Konting maintenance lang, buhay sila. So, ayan, lahat ng mga nakuha ko sa ivy gourd, talagang nilagay ko sa compost. Kasi napakalaki, biomass talaga. Sobrang dami ng, ng tawag dito, napakarami niyang greenery. Sobrang, as in, biomass. Yung biomass is yung ganun karami yung pinoproduce niya na mga leaves, vines, mga ganyan. So, napakagandang ingredient sa compost. Kasi nga sobrang bulky. So, sa dami ng produce niya, talaga namang magagamit mo siya sa compost ng maigi. So, ang pinaka goal ko dito is magsimula ng panibago. At kung magagawa kong i-maintain ng, yun na nga, iilan lang yung vines na hahayaan kong tumubo. Yun na lang gagawin ko para hindi magulo. Kanya lang, itatry ko lang yun kasi nga medyo busy rin, kung maalala ko. Pero kung tutuusin, talagang napakaganda ng plant na yan. Ivy gourd. So, yun nga lang, kung medyo maliit yung garden mo, katulad ng amin, talagang sasakupin niya talaga. So, yung ibang mga plants mo na nangangailangan ng mga sun, medyo hindi magpe-perform well kasi nga dahil sa kanya. Dahil nasasapawan niya. So, kung ito ang plant na alaga mo, make sure na talaga masipag ka mag-prune. Masipag ka mag-maintain ng space na para sa kanya. Kasi talagang malala siya. Yun lang masasabi ko, invasive siya. Pero yung nutrient content ng plant na to ay talaga namang hindi matatawaran. So, ito yung plant na pwede sa mga diabetic. Nasabi ko na yun sa mga ibang vlog ko. So, ito ay napaka-abundant dito sa mga tropical country like Philippines. So, parang nag-originate to sa mga sa India, sa pa ba yung mga na yun. Basta mga may init na lugar, yan talagang tumutubo siya. So, parang dati, iniisip ko parang lason to, yung ivy gourd. Pero sa dami ng napanood kong video about ivy gourd, yun, nalaman ko na sa sarili ko na hindi pala siya lason. Kaya simula nun, talagang binuhay ko na siya. So, minentain ko na siya. Tapos, lagi na akong nagha-harvest sa kanya. O yun, kasi nga, instant vegetables na ma-harvest mo anytime eh. Na hindi mo naman tinanim. Oo, hindi ko yan tinanim eh. Siguro yung ibon, naghulog ng dyan, ng buto, kaya tumubo siya. So, napakadali lang niya kasing mabuhay, lalo sa tropical country like ng Philippines, ganyan. So, ang ma-advise ko sa mga mahilig sa mga vegetables, yan, pwede nyo maging isa sa alternative nyo na vegetable na pwede nyo buhayin sa inyong garden kasi nga hindi siya mahirap alagaan
at talagang napakarami niyang benefits. So, 'di ba? At nakakasiguro ka pang maayos ay fresh. Kasi nga, alam mo organic dahil alam mo walang mga kung ano-anong mga chemicals na ilalagay diyan dahil ikaw mismo ang nag-alaga niyan. So, yan, napakarami na ring dragon fruit. Yan, kung nakikita nyo, isa-isa ko na rin siyang tinatanggal kasi masyado na siyang marami. Bali yung sobra-sobra na makukuha natin, i-compost na lang din natin. Kasi nga, para talagang hindi sila mawala ng saysay. Magkakaroon sila ng another purpose instead of ituturo nyo lang siya sa trash. Diba? So, i-compost natin lahat ng makukuha natin sa ating garden. Wala tayong sasayangin. Dahil yan ay mga mahalagang bagay para sa ating garden. Kasi lahat ng yan ay gagamitin natin sa pagko-compost. Magko-compost tayo ng mga galing sa ating garden trimmings, garden prunings. So, zero waste tayo sa ating mga makukuha dyan. Hindi natin nahayaan mawalan ng saysay. Story time, since pandemic, talagang ako ay humaling na sa pagga-gardening. So, up to this day, up to this year, talagang hindi ko na rin talaga maawat ang sarili ko na maging pa sa pagga-garden. Mag-invest more in gardening. Kasi talagang alam ko na talagang maganda ito sa ating health. So, ayan tingnan mo naman. Nakatanggap tayo ng free, ang tawag dito, free vitamin D. Diba? So, you're exposed to the sun. Tapos, para kang nag-full body workout nito. Kasi nga, lahat ng body parts mo gumagalaw. So, talagang pagpapawisan ka. Ano ang sinabi ng pag-gym, di ba? So, kumbaga kinoconnect mo ang sarili mo through nature. Kaya naman, I suggest sa mga tao dyan na mga medyo nalulungkot, ito, isa sa inyong pwedeng pagkaabalahan. So, napaka-therapeutic ng ganitong gawain, gardening. So, isa lang to sa mga advice ko sa inyo na talaga na mga pagpursigihan nyo kung meron kayong maliit na space, garden, ang tawag dito yung mga, kahit sa sobrang liit na space, start small. Magugulat ka na lang, napakarami mo na palang alam into gardening. So, makakatulong din na magre-research ka sa YouTube. Ito sa platform na to, talagang napakarami mong matututunan about gardening. So, almost lahat ng aking kaalaman about sa gardening, natutunan lang din po natin sa mga talagang YouTuber na talaga namang magagaling mag-advise. So, yan. Pakita natin ang konting development. So, yan ang nagawa natin. So, yung part na yan, natanggal na natin. Medyo malinis na ng konti. Medyo nagpahinga ako, medyo napagod ako. At naggasolina na rin. So, ayan ating na-harvest. Ang ating ivy gourd. Napakarami kong na-harvest na ivy gourd. Ang gagawin ko dyan is, ferment ko yan. So, lalagyan ko siya ng salt and water. Ganon. Kasi mapait yan. Super pait. So, yun lang ang way ko na makakain ko siya. So, ayan naman, a bowl of sweet potato leaves.
By the way, it's purple. So, bagay na bagay sa mga anemic na katulad ko. Kalain mo, di ba? Nag-prune ka lang, naka-harvest ka pa ng mga pwede mong kainin. Di ba? Napaka-susustansya, organic. Di ba? Yun ang kagandahan ng meron kang sariling tanim. Siguradong organic at masustansya. So, yan. Gagawa ko ng video about fermentation ng ating ivy gourd. Yan, ating na-harvest na ivy gourd. Tapos yung sweet potato, ilalaga ko lang po yan. So, ayan, yan na, ganyan karami ang ating na-harvest na mga yard waste. Di ba? Na kung isipin mo na lang kung itatapon mo yan. Di ba? Napakalaking bagay yan para sa garden mo. So, yan pinaglagyan ko is yan ay pathway yan. So, imbis na walang use, so dyan ko siya nilagay. Nagkaroon na siya ng use. Composting, na siya. Space, di ba? Para lang ding yan parang raised bed, ganun. Pero pwede mo siyang kuhanan ng compost kung kailangan mo. So, ito na yung kinalabasan, guys. So, yan tignan nyo, nakikita nyo na yung labas. Diba? Kitang-kita na. Pero nung nandyan pa yung ivy gourd, wala kaming makita dun sa labas. So, ngayon see-through na kami. Kitang-kita na yung loob, kitang-kita na yung labas. Through and through na yung hangin. So, malaking bagay, diba? At, ayan yung ating longgan. Puro new growth na po yan. Kasi nga, tinanggal ko na yung mga old na leaves. So, all new na talaga yan sila, si longgan. So, ganun lang kasimple. Basta talagang meron kang knowledge, talaga naman magagawa mo ang lahat ng pwede mong gawin sa garden mo. Masipag ka lang mag-research sa YouTube. So, para hindi ka rin magkamali sa mga gagawin mo. Para hindi ikamatay ng mga plants mo yung gagawin mo, mas maganda kung meron kang knowledge. At napakalaking bagay ni YouTube sa ganung part. So, ayan. Konting linis na lang yan. Tutuloy ko yan mamaya kasi nga ako magla-lunch muna. So, ayan, natapos na ako mag-lunch. At ayan na rin po. Natapos ko na rin ang part doon sa labas. Tinambak na natin dyan lahat ng ating napagpruningan sa labas. So, ayan na. Medyo malinis na. Talagang yung airflow through and through na. So, new beginnings. So, pakita natin yung nasa labas kung ano nang nangyari. Kung maganda na bang nangyari or what. So, yan na. So, naging maaliwalas na po ang ating harapan. So, ayan na. Ating longgan. So, may mga natira lang tayo mga plants na talagang nandyan sila. At, di ba? Ang ganda na. Malinis-linis na, maaliwalas na. So, pero babalik pa rin natin yung ating ivy gourd, pero i-maintain lang natin ng maayos. Wag lang yung medyo magulong-magulo. So, may mga natira pa doon, tatanggalin ko yun later, yung mga nasa ibabaw ng fence. Kasi itong tatlo na to, yan, puro compost po yan. Yung tatlong may takip na yan. Kasi may mga nakatanim dati yung kaso namatay, kasi nga laging tinataihan ng pusa. Yan, nagpupupo ang mga pusa, ang pangit ng term ko. Kalimutan ko na naman yung maganda-gandang term. So, dyan nagpupupo yung pusa, kaya hindi ko na lang siya tinaniman. Ginawa ko na lang siyang composting, container. So, yan na ating compost. Napakarami niyan. So, parang nagre-recycle lang tayo ng mga nakuha natin. Yun naman yun yung composting. Yun yung purpose nun. Nire-recycle niya yung mga bagay na itatapon mo na lang sana na magkakaroon pala ng panibagong use. Napaka-valuable, napaka-useful. So, we are recycling things from nature na soon na mas magkakaroon ng panibagong use sa ating garden na talagang magpapaganda ng ating garden. So, ayan yung mga pasensya na sa kaguluhan kasi minsan lang ako nakapunta dyan. Yan yung mga dragon fruit. Baka na lang natin yan. Compost na lang natin. Kasi masyado na rin marami. Yan yung malunggay. Nagtubuan yung ating malunggay. I hope na maka-harvest tayo soon.
Yan, nag-sprout na siya. So, anyways, marami namang malunggay sa paligid. Kung sakaling kinulang kami sa malunggay, magpapaharvest lang tayo sa paligid. Kabi-kabi lang paligid ay napakaraming malunggay. So, yan, pinapakita lang natin na talagang lahat ng bagay na akala natin patapon, may gamit pa pala. Huwag natin itapon. Gawin natin, i-turn natin siya into something valuable like compost. Yes, napakaganda po ng compost. Kung kayo po ay mag-garden, yan po ang unang-unang bagay na dapat nyong mapag-aralang gawin. At napakadali lang naman talaga. Pagpapabulok lang yan ng mga organic materials na kapag nabulok, yun ang ating magagamit as fertilizer sa ating mga kahit ano-anong plants na meron ka dyan. Pwede mo siyang gamitin. Magugulat ka, magiging gigantic yung mga plants mo. So, ayan, pinapakita ko lang yung natapos ko na, kinakatayuan ko. Yan, lahat yan ay compost. So, di ba? I'm just happy na na-finish ko na within the day ang aking task. So, I hope you learned something sa ating video. Thanks for watching, everyone. God bless and see you on the next one. Okay? So, diba? Ngarag na ngarag ang beauty natin dyan kasi nga, sobrang init eh. Nakakapagod pero ang saya-saya ng feeling. Talaga namang fulfillment, diba? Ang ganda ng resulta. So, that's it for today. Bye, everyone. Thanks for watching. See you on the next vlog. Bye.